The Billionaire's Instant Bride, Part 2. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pabalik-balik ang tingin ko sa pera at sa gwapong mukha ng lalaki. Hindi ako makapagdesisyon dahil parang ang hirap paniwalaan ng lahat. Ang hirap isipin na nangyayari ito sa akin. Mr. Muller, pwede ko bang malaman kung bakit kailangan nating ikasal? Nakita niya kung paano huminga ng malalim ang lalaki. Nangungunot ang noo nito pero nagawa pa rin itong tumango ng marahan. I have to get married bago dumating ang lolo ko galing sa Europe. He's already on his way back, kaya kailangan ko ng maikasal bago pa man siya dumating dahil mas magiging komplikadong lahat kapag naabutan pa niya ang seremonya. Paliwanag nito. I had everything set. The only thing that I need right now is a bride. Tumitig lang ako sa kanya. Kahit sa ang anggulo ko tingnan ay may mali talaga. Bakit po kailangan mong ikasal? Napapikit ito matapos marinig ang sagot ko. Muli itong bumuga ng hangin. Alright, I guess I have to tell you everything. Sambit ito bago ko tiningnan ng diretso sa aking mga mata. My grandmother won't give me my inheritance unless I get married. He wants to make sure that I am settled before he gives it to me. But there's no way I'm going to let myself be tied to a woman. So I will just have to fake a wedding. Paliwanag nito sa akin. Does that answer your question? Does that clear your doubts? I don't know. Anong mangyayari kapag hindi ako pumayag? Tanong ko sa kanya at nakita ko kung papaano magdilim ang ekspresyon niya. Hindi ko napigilang mapalunok nang tumago sa balat ko ang matalim niyang mga titig. You can say no to me, Miss Christine. If you refuse to be my bride now, I will use all the connection I have to make sure you will never get a job not just in the city, but in the whole Philippines. Matigas niyang sambit habang nakatitig lang sa mga mata ko. If you destroy my plan by refusing my offer, I will drag you down to hell with me. And yes, I am threatening you. But if you say yes, I will make sure you will be showered with blessings, work, money, and other opportunities. Humakbang siya parapit sa akin hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo namin. Hindi ko na magawang umatras pa dahil tuluyan ang dumikit ang katawan ko sa pader. Pigil ang hininga ko nang salubungin ko ang mga titik niya. Be wise with your decision, Miss Christine. Alam kong may pamilya kang gustong suportahan. May pangarap kang iahon sila sa kahirapan. Just say yes, and I will make your dreams come true. Muling sabi nito sa akin. Say no, and I will shatter your dreams to dust and trample over your hope till you fall into despair. Lumayo na siya sa akin at inayos ang suot na suot niya. Pagkatapos ay matamis niya akong inidian, kisabay ng pagguha niya ng ilang bundles ng 1,000 pesos bills at inalok sa akin. You have 1 minute to decide. Nakaharap ako ngayon sa salamin habang suot-suot ang wedding gown na inihanda nila para sa akin. Kasalukuyang tinatapos ng makeup artist ang makeup ko at inaayos din nila ang buhok ko. Hindi ko alam kung tama ba ang naging desisyon ko, pero yun ang sa tingin ko ang nararapat. Alam kong mali na makisali sa panlolokong gagawin ni Mr. Muller, pero ayoko rin naman na sirain niya ang buhay ko. Mas matimbang sa akin ang pangarap ko para sa pamilya ko kaysa sa moralidad ko. At isa pa, panandalian lang naman to eh. Once na ingrasal na kami, ay kailangan ko lang manatili ng saglit sa bahay niya para makumbinsi ang lolo niya. Pagkatapos nun, tapos na ang kasunduan. Makukuha ko na rin ang salabing pinangako niya at makakapagtrabaho sa kumpanya niya. Yun ang nakasaad sa kontratang pinirmahan naming dalawa. Napatingin ako sa mga makeup artist. Mukhang pati sila ay alam kung ano ang nangyayari. Panigurado akong pinagbantaan din sila ng Mr. Muller na yun at gagawing miserable ang buhay nila kung hindi sila susunod sa gusto nito. Ayan, tapos na. Nakikinig sabi ni Paula, ang kalbong makeup artist. In all fairness, ma'am, hindi ako nahirapang pagandahin kayo dahil maganda na kayo naturally.
Komento niya at ngiti lang ang iginanti ko sa kanya dahil abala ako sa pagtitig sa sarili ko sa salamin. Hindi ko lubos akalaing gaganda ako ng gusto gamit lang ang makeup. Napakahusay gumawa ni Paula. Ready na ba ang bride? Tanong sa amin ng parang organizer ng kasal. Hindi ko to makita dahil natatabunan to ng refleksyon ni Paula. Magsisimula na ang wedding ceremony in 20 minutes. Anunsyo nito. Yes, tapos na. Sagot ni Paula. Okay. Isa-isa nang umalis ang mga to sa kwarto hanggang sa ako na lang ang natira. Hinintay ko na lang na dumating ang organizer para gabayan ako sa gagawin ko. At bawat minutong lumilipas ay hindi ko mapigilang mapaisip kung bakit pa sa akin nangyari ang bagay na to. Siguro blessing in disguise na rin matapos ang lahat ng paghihirap at sakripisyong ginawa ko para sa pamilya ko. Oo, ganoon na nga lang itong iisipin ko at nang hindi ako kainin ng konsensya ko. Miss Christine? Napatingin ako sa pinto nang bumukas to kasunod ng pagsulpot ng isang babae. This way po. Nakangiting sabi niya sa akin bago inilahad ang kamay niya. The wedding ceremony will start anytime from now. Dagdag niya. Tumango lang ako at sumunod sa kanya. Pagkalabas ko ng kwarto ay bumungad sa akin ang mahabang hallway. Hindi ko mapigilang mapatingin sa paligid dahil para akong nasa isang hotel. Kung hindi sinabi sa akin na nasa bahay ako ni Mr. Muller, iisipin ko talagang isang hotel to. Kung ganito kalaki ang bahay niya, isa lang ang kahulugan nito. Mayaman siya. Ubod yaman to be exact. Mabuti na lang talaga. Ay pumayag ako sa alok niya. Dahil mukhang kayang-kaya talagang gawing miserable ang buhay ko. Ilang sandali pa ay nakarating kami sa labas ng bahay at bumungad sa akin ang pagkalawak-lawak na hardin. Kita ko rin mula sa kinatatayuan ko ang setup ng venue. Sa tapat ko ay nakalatag ang red carpet hanggang sa maliit na altar sa unahan. Sa bawat gilid naman ay ang mga bouquet ng pink at white roses. Kulay puti ang telang ginamit para palamutian ang paligid. Hindi ko napigilan ang pag-awang ng bibig ko dahil parang totoo talagang ikakasal ako. Kumpleto rin ang mga kasali sa kasal, gaya ng flower girls, ring bearers at iba pa. May mga bisita rin na hindi ko alam kung bayad ba o totoong imbitado talaga. Ilang saglit lang matapos kong makapwesto ay namayani ang malamyos na tunog ng piano at violin sa paligid. Huminga ako ng malalim. Eto na talaga. Ilang sandali mula ngayon ay magbabago na ang takbo ng buhay ko. Ako ay magiging si Mrs. Muller, the Billionaire's Instant Bride. The Billionaire's Instant Bride, Part 3. Hindi ko pa nararanasang magkanopyo, pero heto ko ngayon. Naglalakad sa altar at ikakasal na si isang bilyonaryong estranghero. Alam kong hindi naman totoo ang kasalang to, pero hindi ko pa rin mapigilang madismaya, lalo na't pangarap kong ikasal sa taong minamahal ko. Pangarap kong bagtasin ang mahabang pasilyo kung saan naghihintay ang lalaking nagmamay-ari ng puso ko. Ang ganitong karanasan ay isang beses lang nangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya naman ginagawa talaga ng karamihan na gawing espesyal ang araw na to. Pero heto ako ngayon, pinipeke ang lahat. Nakakalungkot isipin na peke ang lahat ng mga karanasang to. Ang emosyon, ang pakiramdam, ang seremonya. Pero wala akong magagawa, kundi ang yakapin to ng buo dahil nakasalalay rito ang buhay ko, ang kinabukasan ko at ng pamilya ko. Huminga ako ng malalim bago tumingin sa unahan kung saan naghihintay si Mr. Muller. Walang bahid ng kahit na anong emosyon ang mukha nito. Pero kahit na ganon, ay hindi ko may tatanggi ang kagapuhang taglay nito. Matangkad, mestizo at gwapo. Idagdag mo pa ang yaman nito. Almost perfect na sana, kaso ang sama lang ng ugali. Kahit ulang oras ko pa lang siyang nakikilala, ay masasabi ko ng marami ang may galit sa kanya. Tingin niya ay nare-resolba ng pera ang lahat. Oo, nagagawan niya ng paraan ng mga bagay-bagay, pero hindi nito naaalis ang inis
galit, at pagkamuhing nararamdaman ng mga taong inaapakan niya. At kasama na ako roon. Hindi ko mapigilang mainis sa kanya dahil binilit niya ako na mapunta sa posisyong to at parasahang pinapayag. Pero yun na nga kaya kong isawalang bahala ang nararamdaman ko para sa pamilya ko. Kung ito ang tanging paraan para maibigay ko sa kanila ang magaang pamumuhay, ay gagawin ko. Titiisin ko. Pagkarating ko sa dulo ay muli akong bumuga ng hangin bago umangkla sa braso niya. Keep your head up. Bulong niya sa akin. We need to pretend we're really in love. Dagdag niya kaya napatingin ako sa kanya. Bakit po? My grandfather's here. Matigas niyang sabi at naramdaman ko kung paano manigas ang muscle niya sa braso niyang hawak ko. That mischievous old man. Kikilyang bulong at medyo napangiwi ako nang maipit ang kamay ko. Just go with the flow, understand? Think of me as your beloved groom. Hindi pwedeng mahalata ni Lolo na pinipeke lang natin ang kasal. Anya habang umaakyat kami sa maliit na altar. Wala siyang ibang sinabi sa akin kundi ang umakto ng natural. Hindi ko naman din alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Iniisip ko na lang na siya ang lalaking nagmamay-ari ng puso ko. Things will get real from now on. Miss Christine, ready yourself and don't act surprised or our cover will be blown. Paalala niya bago kami tumayong dalawa para sa wedding vows. Nang makatayo kami ay doon ko nakita ang isang matandang lalaki na halos puti na ang lahat ng hibla ng buhok na nakatingin sa amin. Napapaligiran siya ng mga lalaking nakasuot ng itim na Amerikana. That's my grandfather. Kahit matanda na yan, malinaw pa rin ang mga mata niyan kaya umayos ka. Bulong ni Mr. Muller. Take this ring as proof of hindi ako makapag-focus sa sinasabi niya dahil natuon ang atensyon ko sa lolo niya na titig sa amin. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Napapitlag ako nang bahagyang pisilin ni Mr. Muller ang kamay ko kaya napatingin ako sa kanya. Focus on me, Miss Christine Sandoval. Dagdag niya. Say your vows. Napatango na lang ako bago sinunod ang mga sinasabi ng pari. Kasabay ng paglagay ko ng singsing sa daliri niya. Hindi ko talaga ramdam ang ginagawa namin, kaya hindi ko alam kung halata ba sa mukha ko na pinipeke lang namin ang lahat. Hindi ko maiwasang magpasulyap-sulyap sa kinaroroonan ng lolo ni Mr. Muller. Masyado akong na-distract sa kanya, kaya hindi ko na nasundan ang mga sinasabi ng pari. Napakurap na lang ako nang maramdaman ko ang paglapit ni Mr. Muller sa akin at ang dahan-dahan niyang pag-angat ng belo. Titig na titig siya sa akin. Gusto ko sanang iiwas ang mga mata ko pero may kung ano sa mga titig niya na pilit akong hinihila sa kanya. Close your eyes. Matigas niyang bulong. I can kiss you when your eyes are open. Dagdag niya pa bago mas lumapit sa akin. Kiss? Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Wala sa usapan natin yan. Dagdag ko. I told you right? I told you that things will get real. Dagdag niya bago kinulong ng malalaking kamay niya ang magkabilang pisngi ko. So just put up with it. I'll give you additional compensation. Dagdag niya. Natuod ako sa aking kinatatayuan. Gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin na wag, na kung pwede sa pisngi na lang dahil hindi ko pwedeng hayaang magdampi ang mga labi namin dahil hindi pa ako nahahalikan buong buhay ko. At gusto kong ang una kong hahalikan ay ang lalaking mahal ko. Mister, hindi ko na naituloy ang dapat sana'y sasabihin ko nang dumampi na ang labi niya sa labi ko. Gusto ko siyang itulak pero natatakot ako na baka masira ko ang plano niya. Kaya ang ginawa ko na lang ay pumikit at hinintay na lumayo ang labi niya sa akin. I now declare you husband and wife. Rinig kong sambit ng pari kasunod ng palakpakan ng mga tao sa paligid. Maraan kong iminulat ang mga mata ko at nakita kong nakalayo na pala si Mr. Muller sa akin. Akala ko nakadampi pa rin ang labi niya dahil damang-dama ko pa rin to. Napatitig na lang ako sa kanya. Sa lalaking nakakuha ng unang halik ko. Hindi ako makapaniwalang naibigay ko ang pinakaiingatan kong first kiss sa isang estranghero. Ang mas malala pa ay sa taong gumulo ng tahimik kong buhay.
Tumitig sa akin si Mr. Moler at ngumiti. Iyon ang unang beses na nakita ko siyang ngumiti sa akin ng matamis. Yung ngiti na tila ba nakatitig siya sa taong mahal na mahal niya. Kung hindi ko lang talaga alam na palabas lang ang lahat, maniniwala talaga akong mahal niya ako. Pilit rin akong ngumiti sa kanya pabalik at iniisip na siya ang lalaking mahal ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero sana oo. Dahil patay talaga ako nito sa kanya mamaya pagkatapos ng wedding ceremony. I love you, my wife. Sambit niya at sinadya niyang lakasan ang boses niya para marinig ng lahat. Pagkatapos ay muli siyang lumapit sa akin at hinagkan ako. Kiss me back. Dagdag niya. Do it. I'll pay you extra. Wala na akong nagawa kundi ang humalik pabalik kahit na hindi ko alam kung paano. Ginaya ko na lang ang ginawa niya para sa pera. Nang maglayo ang aming mga labi ay muli akong ngumiti sa kanya. Hinawakan ko ang magkabila niyang pisngi at mabilis siyang hinalikan. Nang lumayo ako sa kanya ay kita ko ang panlalaki ng mga mata niya. Marahil ay hindi niya yon inaasahan sa akin. I love you too. Sagot ko sa kanya at matamis na ngumiti. My husband.